makaka-relate sa viral post tungkol sa misis ng OFW na umalis para magtrabaho abroad. Nalaman ko na lang may nabuntis siyang iba. Viral ngayon ang post ng isang misis na iniwan ng kanyang asawa na isang OFW sa Saudi Arabia dahil nalaman niya na ito ay nakabuntis. So, sigurado maraming makaka-relate nito. Drama muna tayo. So, panoorin natin tapos magbigay tayo ng comment. Yung mga nanood dito, mga panood nito ay magbigay din kayo ng comment o kayo sa loobin. Sa totoo lang maraming nangyayari nito. Siguro, inagkataon lang na itong si Mrs. na to ay naglabas lang talaga ng saloobin at hindi niya akalain na mag-viral ang kanyang video. So, tulad ng sabi ko, marami makaka-relate nito. At saka maraming nangyayari. Tulad ng sabi ko sa mga nakaraang ko ding vlogs na kung ikaw ay isang OFW, di matibay ang iyong loob, tsak, mahina ka sa homesick, lungkot, tsak, sigurado baka masisira ang iyong pamilya. Dahil sa totoo lang marami, kapag di ka matatag, talagang masisira ang iyong pamilya. Siguro hindi rin inasahan ng isang misis sa pag-post niya ng kanyang saloobin sa social media ay nag-viral naman to. So, panoorin natin, samahan nyo ako, tapos comment kayo, reaction nyo kung ano bang masasabi nyo. Kaya mga katulad kong OFW sa mansulok ng mundo, kailangan matatag kayo. Dahil kung hindi, baka matulad kayo rin nito. Masisira ang inyong pamilya. Pero bago natin pagpatuloy, ako pala si Ronnie, isang OFW dito sa bansang Kuwait. Please support my channel, Ronnie Motilla Vlogs. Like, share, and subscribe. Here we go. Panoorin natin. Hindi ko akalain na marami palang makaka-relate sa viral post tungkol sa misis ng OFW na umalis para magtrabaho abroad. Pero sa abroad, iba naman ang tinatrabaho niya. Ako si Felma. Kwento ko yung naging usap-usapan online. Isa akong babae na nagtiwala sa pagmamahal ng ka-live-in partner niya. Hindi pa kami kasal noon. Bumuo kami ng pamilya. 3 anak namin bago siya umalis ng abroad. Maganda naman yung usapan namin. Madalas naman yung komunikasyon namin. Pero hanggang tinabangan na lang siya sa akin. Hindi na niya sinasagot yung mga tawag ko. Nalaman ko na lang may nabuntis siyang iba. Yan ang pinakasalan niya. Nabuhay ang mundo ko. Hindi ko alam kung anong gagawin. Ganun ko na yung isip ko. Paano na? Paano na mga anak namin? Paano ako makakapag-umpisa muli? Pero gagawin ko yun para sa mga anak ko. Jeff, Anding, Kuling, mga anak ko. Sa inyo ko huhugot ng lakas ng loob para lumaban. At para sa lahat ng lumalaban na katulad ko, kapit lang po tayo. Kapit lang po tayo. Hindi ko akalain na marami palang makaka-relate sa viral post tungkol sa misis ng OFW na umalis para magtrabaho abroad. Pero sa abroad, iba naman ang tinatrabaho niya. Ako si Felma. Kwento ko yung naging usap-usapan online.
kasal noon. Bumuo kami ng pamilya. 3 anak namin. Bago siya umalis ng abroad. Maganda naman yung usapan namin. Madalas naman yung komunikasyon namin. Pero hanggang tinabangan na lang siya sa akin. Hindi na niya sinasagot yung mga tawag ko. Nalaman ko na lang, may nabuntis siyang iba. Yun ang pinakasalan niya. Ano mo yung mundo ko? Hindi ko alam mo nang gagawin. Ganun ko na yung isip ko. Paano na? Paano na mga anak namin? Paano ako makakapag-umpisa muli? Pero gagawin ko yun para sa mga anak ko. Jeff, Anding, Colleen, mga anak ko. Sa inyo ako huhugot ng lakas ng loob para lumaban. At para sa lahat ng lumalaban na katulad ko. Kapit lang po tayo. Kapit lang po tayo. So, sino yung mga makaka-relate nito? Yung mga may kakilala na nangyari na yung tulad nito. Sorry. Na nasira talaga ang pamilya dahil sa isang bagay na hindi nalabanan ang homesick. So, marami, sa totoo lang, marami din akong kakilala na ganyan din. Pero huwag kayong magagalit sa akin dahil totoo naman eh. Kapag mahina ka, hindi ka matatag, pag nag-abroad ka, talagang masisira ang iyong pamilya. Sa Pilipinas nga, di ba? Nandun na nga, nagsasama na nga. Nangyayari. Mayroon yung nangyayaring ganyan din, magkasama na sila. So, how about ito, magkalayo sila. So, talagang tulad ng sabi ko, kung mahina yung damdamin mo, mahina ka, hindi ka matatag, talagang masisira yung pamilya pag hindi mo nalabanan ang homesick. So, pa-comment below yung mga nanonood nito. Sa mga kapwa ko OFW, sana wag naman kayo magagalit sa akin. Sabi nga naman iba, meron akong mga kakilala rin dati, naalala ko, normal lang daw. Kaso nga lang, hindi na normal kapag nasira na yung pamilya. Yun kasi ang magsasuffer niyan, yung mga anak nila na. Yung mga anak nila, kung meron man, yun ang magsasuffer. Katulad itong nag-viral na to, yung nabanggit niya, na pangalan, mayroon siyang 3 anak. So, yung mga anak na nila ang magsasuffer niyan. Mahirap talaga. Sa totoo lang, ang hirap maging isang OFW. Malayo sa pamilya. Kaya kailangan ng tiyaga, sakripisyo talaga. Ang pagiging isang OFW ay hindi lang madali. Ang sarap pakinggan, OFW. Pero sa katotohanan, ang isang OFW ay isang sakripisyo. Yan ang ibig sabihin para sa akin lang ng OFW. Isang napakalaking sakripisyo. So, pa-comment yung mga nakaka-relate nito. So, hindi natin masisisi rin yung iba, kaso nga lang talagang kapag mahinang kanyang loob, hindi nila nalabanan yung ano bang tawag nun, homesick, sabihin na natin homesick, pangungulila, ayun, naganap ng kalinga, kaso nga lang may nasa sakripisyo din, masisira ang kanilang pamilya talaga. So, tulad ng sabi ko, maraming makaka-relate nito, lalo na yung mga kapanood nito na naranasan, yung may makakilala. So, kailangan bago ka mag-abroad, matatag loob mo. OFW ay masarap pakinggan pero isang sakripisyo. Oo, ang OFW kapag sumweldo ka,
iba-iba talaga pag compare mo sa Pilipinas. Kaso nga lang, kailangan mo talaga maging matatag. Anong lesson nito? Kailangan talaga bago ka mag-decide na mag-abroad, mapalay sa pamilya, isipin mo na may iniwan ka. May umaasa sa'yo na sa isang idlap lang masisira. Sisirain mo ang pangarap kung may anak ka. Siyempre, sa'yo umaasa. Lalo pag nag-aaral sila, maaaring masakripisyo rin yung pag-aaral nila. Siyempre, di ka na makapagpadala sa kanila dahil meron ka ng bago. So, napakahirap talaga. Kaya yung mga may magulang, kapatid, anak, nanay, tatay na sa abroad, na kayo ay pinag-aaral, pangalagaan nyo. Make a value of them. Kasi ang pagiging isang OFW ay hindi madali. Tulad ng sabi ko, isang napakalaking sakripisyo. So, sana may napulot kayong aral dito. At number 1 sa lahat, komunikasyon. Kumustahin nyo yung mahal nyo sa buhay sa ibang bansa. Kasi minsan nagtatampo yan kapag hindi nyo man lang ma-text, tawag. Kasi sa totoo lang, isang tawag o maka-text nyo man lang, napakasaya na namin dito sa isang abroad. Nalaman na namin na okay kayo, masasabi din namin na okay kayo, tanungin nyo sila, okay lang ba kayo dyan? Napakasaya na namin makatanggap ng iyong text at saka tawag. Yan ang katotohanan. So, pa-comment below. Mga ka-OFW sa mansulok ng mundo, ingat kayo sa Pilipinas at saka sana may kakapulutan tayo ng aral nito na kailangan matatag tayo. Maraming salamat sa iyong pagsama. Ako pala ulit si Ronnie, isang OFW dito sa bansang Kuwait. Please support my channel, Ronnie Motilla Vlogs. Like, share, and subscribe. At kita-kits sa mga sunod kong video. Have a nice and great day to all of you.